Health is a true priceless wealth. You are wealthy if you are healthy. So invest while you can. Know what's best for your health. Ask the doctor. Listen to the doctor. Together with the medical director of St. Elizabeth Hospital Incorporated, General Santos City, none other than Dr. Helena Veneracion Garcia. Kalusugan mo, kayamanan mo, kalusugan mo, buhay mo. Tayo na't pag-usapan ang iba't ibang karamdaman kasama si Dr. Helena Veneracion Garcia sa piling araw ng Sabado, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Dito lamang sa 107.1 Max News FM, Sogsargen. Usapang Pangkalusugan with Dr. Helena Veneracion Garcia. Usapang Pangkalusugan. Hey guys! Hey! Ito na, it's a great Saturday! Mga kamags! Alright, we're live and nandyan na sila agad Ayan, ito ha. Dahil napaka-special ng hapon, simula po ngayong hapon. Simula ngayong February, of course, sa piling araw ng Sabado, mga kamags. Makakasama niyo po ang aming pinaka-aantay. The best of all the best. Ayan, she is actually one of the best pediatricians, maybe in the region or even in nationwide. Yeah, of course. Yeah, ladies and gentlemen, I'd like to hear from our very own, not only a special guest, but simula po sa araw na to, magiging kamaks na po siya. Ayan, and welcome Doc Helena Veneracion Garcia, ladies and gentlemen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Chini, and thank you. It's an honor and a privilege na maimbitahan akong actually, I'm here para mag-share ng mga kaalaman para sa ating mga tagapakinig. Alam kong ang sakit ay isang bagay na hindi maiiwasan kahit anong iwas natin kung minsan. But, marami naman tayong pwedeng mga gawin para maiwasan. Yes. Yan yung mga part ng pag-uusapan natin. Paano natin maiiwasan ang magkaroon ng sakit. Alright. Yun na nga, yung dahil usapang pangkalusugan na Saturday episode po ito. Kaya naman, eto, pag-uusapan natin. Pero relax lang kayo mga kamags ha. Dahil pangunang pa lang to Ayan. Introduce muna natin ng mabuti kasi it's quite intimidating sa part natin pag narinig natin the medical director of St. Elizabeth Hospital. So, I guess we need to hear from Doc mismo na kung sino ba si Doc Helena Veneracion Garcia para just to maybe establish this rapport with you, Doc. Ayan, nang ma-feel at home naman tayo before you guys will ask questions and regarding po especially sa mga anak natin na mga may sakit, kung ano bang mga nararamdaman nila and all, yan. As long as it's quite related naman sa pediatrics, kasi yan po yung cup of tea ni Doc, kaya yung specialty niya, yung expertise niya. So, Doc, who is Doc Helena Veneracion Garcia, aside from exceptionally being beautiful this afternoon? Yes, Doc. Go ahead, Doc. Sige, introduce ko na lang muna formally yung sarili ko. I am Dr. Maria Helena Veneracion Garcia. Katulad ng nasabi ni Chini, ako po ang Medical Director or Chief Medical Officer of St. Elizabeth Hospital. Ibig sabihin nun, ako po mostly yung parang nagre-run ng show when it comes to the medical side or medical aspect of the hospital. Kasi there are two sides, di ba? The major stakeholder, Doc. Ako po yung may-ari. Hindi naman. Yeah. And then, ang akin kasi is, nandito ako as a pediatrician, as a doctor. Yan po, nasabi ni Chini, ang specialty ko sa mga bata. Pero aside from that, nag-aral pa po ako para maging pulmonologist. So, sa mga bata, yung general pediatrics na tinatawag, and then, nag-aral po ako mag-subspecialize sa pulmonology, which is, ang ibig sabihin nun, para po sa mga baga ng mga bata. Ayun. Alright. Ayun, so, wow. Alright. So, yun na, pulmonologist and,
At marami pa yatang specialty si Doc. Actually, si Doc ay isang ano din. May specialty pa ako, isa, nanay. Hindi, ang pagkakaalam ko, Doc, you're a ballet dancer. Naku, wag na natin pag-usapan dito yan. Alright. Ayan, so, kasi nakikita ko yung sa clinic ni Doc nandun yung mga pictures ng naka-ballet siya. Ayan. Ano yan? Pangtanggal ng stress. Ayun, ayan. And I'm sure, tingnan nyo nga naman, napaka, ni Doc, no? Napaka very fit and sexy. Ayan, dahil ballet dancer siya. She used to be a Lisa, Makuha. Hindi, iba siya. Kanya yung ballet na classical. I'm, hindi yung classical type ng ballet yung parang it's the modern type. Modern type. So, wow. Yun yung iniitsa-itsa ka sa hangin. Wow! See that? Pero, lately, parang, alam mo na, syempre may mga anak na tayo. Iwas na tayo pero sa not dangers. obvious na may anak si Doc, no? Di ba? Kasi very fit and sexy pa din. Ayan. Naku, napakalaki ko nga sa screen. Tingnan mo nga naman, Doc. Diba? Sexy si Doc. Alright, anyway, so eto, we're just establishing rapport with Doc, kaya feel at home tayo, and I know you're very articulate, Doc, and very, para bang easy ano lang to sa iyo chicken lang to sa iyo. Kailangan kasi pag madaldal ka. Yeah. Pag madaldal ka talaga. Oo, yeah. Very spontaneous naman si Doc. Ayan. So, kulang yung oras. Actually, 1 hour lang supposed to be. But I guess kung gaganahan si Doc, di tutuloy niya. Tuloy-tuloy na yan. And then, umpisa ngayon. Kasi eto mga kamags, hindi po siya every Saturday talaga. But it's all up to Doc. If she's available, then why not? Diba? And it's our pleasure here na nandito si Doc and the major stockholder, the owner. Siguro the medical director yan at thank you, Doc, at pinagbigyan mo kaming proposal namin. Kaya nga ganito, sasabihin ko, hi sa mga pasyenteng iniwan ko sandali sa clinic. May iniwan si Doc. Babalik ako. Yeah, saglit lang po talaga. Andito lang muna si Doc. Actually, matagal na naming plano to, but eto, dahil bumalik na rin kami, and I just had my few days vacation, and Misty will also be with you guys for after a few months. Ayan, nag-vacation din. Ayan, she's back, really back this February. So, abangan po ninyo ang mga napakaraming magagandang programang at stake, ayan, dito lang sa 107.1 Max News FM, Jensen. Soxer Jen, ayan. And of course, this program is brought to us by IQC Vitamins with Chlorella Growth Factor, taurine and lysine, plus zinc. Ayun, para sa inyong mga chikiting. And talking of chikiting, mamaya, pag-uusapan natin kung anong topic ni Doc. Abangan nyo mamaya, and we'll just have our commercial break. And Doc, I wanna ask, mamaya, let's just reserve that question about sa son daw niya, na 5 years of age, ayan. Ani Faraz, Angelica Neri, ayan. Mamaya bibigyan natin ng pansin yan. And actually, andito lang ako just to introduce Doc. And mamaya, siya na talaga. The mic is all yours, Doc. And yeah, it's your show. It's your program. Ladies and gentlemen, Dr. Helena Veneracion Garcia sa ating usapang sa inyong lahat. Ito na naman tayo, no? Again, sabi ko kanina, I'm very excited sa gagawin ko. Alam mo, hindi naman ako taga-radio station talaga, pero I have experiences already kasi si Chini has been inviting me in the past, no, na magsalita dito. Pero sabi ko, again, like kanina, nandito ako para mag-share ng information, especially regarding kalusugan para sa mga bata. Okay? So, ang una natin dapat syempreng ipaalam sa inyo, no, yung paano ba natin maiiwasan yung pagkakaroon ng sakit. Okay? So, paano aalagaan ng mga magulang ang mga bata upang sila ay ilayo sa sakit. O ganito na lang gawin natin kasi masyadong mahaba yung age group ng pediatrics. Mula yan sa pagkapanganak until maging 18 years old. Strictly speaking, yun po yung ang dapat hinahandle ng mga pediatricians. Yun pong mga edad pagkalabas sa sinapupunan ng nanay until maging 18 and 364 days old. Okay? So, doon sa mga maliliit na babies, no, yung mga 0 to hanggang 1 year old, ano ba ang ginagawa namin para mailayo sila sa sakit?
Okay? Ang una, ganito. Kailangan, kasi very sensitive yan, yung mga ganyan kalilit na bata. Ang pag-handle sa mga yan, dapat hindi pwedeng hinihele mo ng sobrang lakas. Kasi very sensitive yung katawan, lalo yung utak ng mga batang yan. Okay. Halimbawa, pag umiiyak yung bata, iyak ng iyak, sobrang irritable. Anong ginagawa ng mga magulang? Hinihele to the point na nilalaksan pag ayaw tumigil ng iyak yung bata. So, ang nangyayari tuloy ngayon, there is a certain set ng blood vessels kasi dyan sa brain na masyado pang sensitibo yan. So, ang dapat hindi masyadong naaalog or else pwedeng pumutok yung mga sensitive na blood vessels. Okay? So, yan ang isang paraan para hindi magkaroon ng problema sa inyong bagong kapapanganak pa lang ng mga babies. And then, palagi ko itong sinasabi sa clinic sa mga pasyente ko, no? Wala pa yan silang mga panglaban sa sakit, yung tinatawag na antibodies. So, pag na-expose sila sa, let's say, may isang kasama sa bahay, umuwi siya ng bahay, may dala-dala siyang sakit. Let's say si tatay kasi yung usually nagtatrabaho. Pagdating niya sa bahay, siya nahawaan pala ng kanyang kaopisina na merong ubo-sipon. So kapag merong sanggol sa bahay, mas madali itong makukuha ng babing yon because wala nga siyang panglaban sa sakit. Maya-maya, maririnig mo na lang, ayan na, umuubo-ubo na yung maliit na batang yon. So, ang naming tinatanong, meron ho bang ibang kasama sa bahay na may sakit? Sasabihin ng tatay, ako po yun, doktora. Okay, so yan, kapag kayo ay may nararamdamang hindi maganda at meron kayong sanggol sa bahay, wag na ho muna kayong lumapit. Iwasan natin yung babies natin. Pero before that, syempre, yung mga precautionary measures doon mismo sa opisina para hindi mo na iuwi yung sakit doon sa baby. Mahirap pag nagkasakit yan, ang dire-diretso yan hanggang komplikasyon kasi wala pang bakuna. Yung bakuna, yung magpo-produce supposedly ng artificial na antibody doon sa sakit, doon sa katawan ng bata para siya ay hindi magkasakit. Okay? Tuloy-tuloy ho yan. Pag nagkasakit, madali yung kuminsan oras lang yung binibilang, meron ng komplikasyon. So, iwasan po nating mangyari yan. Okay, so that's one. Preventive measure for maliliit na babies. Yung sinasabi ko kanina na bakuna, that is one of the best preventive measures na pwede ninyong gawin doon sa inyong anak para malabanan nila ang sakit. Para saan ba ang bakuna? Sige, nandun na lang din tayo sa topic ng bakuna. Ini-injectionan yung baby. Yung iba ayaw mong ipabakunahan ng anak dahil masakit daw. Umiiyak yung bata. Naaawa sila dun sa bata pag tinutusok. Huwag ho kayong maawa dun sa bata. Maawa po kayo pag nagkasakit yung bata. Okay? Ang nangyayari kasi sa binibigay naming bakuna, magpo-produce siya ng tinatawag na artificial antibodies. Yun ngayon yung gagamitin ng katawan niya para magkaroon siya ng tinatawag na armor or wall against the infection. Depensa against the infection. Para mas maliit yung chances ngayon na kapag ka-covered ng vaccine yung baby, mas maliit yung chance na yung sakit na simple maging komplikado. Okay? So, napakalaki naman ho ng difference, no? Nung yung actual sakit doon sa complication. Yung actual na sakit, meron ho tayong ma-offer na gamot. May mag-offer tayong lunas. Pero kapag kayan ay nagkaroon ng komplikasyon, for the information of everyone also na umiiwas, syempre hindi naman natin maiwasan yon, umiiwas sa malaking gasto. Mas mahal po kasi or delikado kapag komplikasyon na yung kailangan nating harapin at gamutin doon sa baby. Okay? So, yan ho ang purpose ng vaccination. Kailangan iwasan yung komplikasyon through that artificial vaccination. Hindi ko ho sinasabing kapag may bakuna, hindi na sila magkakaroon ng sakit mismo. Halimbawa, pulmonya. Okay? Hindi ibig sabihin para kang si Superman or si Superwoman na kapag ikaw ay nabakunahan, hindi ka na tatablan ng mga organismo, bacteria, or even viruses against pneumonia. Okay? Mangyayari pa rin ho yun. Magkakaroon pa rin. Pero with vaccination, hindi na ganoon kadalas. Hindi na rin ganoon kabilis or kalaki ang tsansa na yaan ay maging komplikado pa. It's not just pneumonia ho ha. I'm talking about
any other diseases na pwedeng makover ng vaccination. Okay? So, malaki ho ang, let's say, sabihin na natin financially, no? Mas malaki din ho ang matitipid ninyo. Imagine, kapag walang vaccine, maya-maya may sakit yung bata. Every punta ninyo sa doktor or every bili ninyo ng gamot, alam ninyo kung gaano kalaki ang kailangan ninyong gastusin. Mahirap po ang buhay. Alam ho natin pare-pareho yan. Napakalaki ho ng gastos. Mahal na ho ang mga bilihin. Kasama dyan ang mga gamot. Kung minsan, nakakabili ng gamot, hindi naman natatapos. Diba? Kasi kulang sa budget. So, mas malaki lalo yung tsansa na yung bata hindi gumaling. Pag hindi gumaling, punta sa komplikasyon. And ang pinakaayaw natin sa lahat is magdelikado yung buhay ng ating pasyente. Okay? So, sabi ko rin, ang vaccination, ang ginagawa niya, iiwasan yung komplikasyon. Kasi syempre, pag wala yung primary disease, yung sakit mismo, mas maliit yung chances na mag-progress yung sakit sa komplikasyon. So, napakalaki ho talaga ng benepisyo ng vaccine. Okay? Ang isa pang napapansin ko sa clinic lang, kapag tinatanong ko yung mga magulang, kumpleto na ho ba ng bakuna itong anak ninyo? Kalimitan sinasabi, oo, kumpleto. Pero just for the information of everyone, isi-share ko lang ho sa inyo. Tama ho na pumunta tayo sa mga health centers para makapabigay tayo ng vaccines. No? Nandyan yung ating mga barangay health workers na tutulong sa inyo para mabakunahan yung pasyente. Pero po, for the information again of everyone, hindi ho lahat ng vaccines available meron doon sa ating health centers. Ang meron po ang health center natin, napakalaki po talaga ng tulong yan because lahat ng nasa expanded program on immunization na tinatawag na covered na vaccines, nandyan po yan lahat sa ating health centers. Pero meron din po kasing mga sakit na hindi po available yung vaccines doon sa health center. Halimbawa po, bibigay ko sa inyo isang example, yung hepatitis A. Saan ba nakukuha yung sakit na hepatitis A? Sa pagkain. Wala ho yan sa health centers natin. Yung mga booster doses ng mga bakuna natin, wala din po siya sa health centers. So, saan po natin mapapabigay yon? Para ma-boost natin yung immune response ng naibigay nung mga initial vaccine sa health center, meron po sa mga pribadong clinic. Para lang po tuloy-tuloy yung proteksyon ng mga anak ninyo sa iba't ibang klase ng sakit. Meron pa po, another example, narinig nyo naman siguro yung meningococcus, no? Yung nagme-meningitis yung mga pasyente, nagdedelikado yung buhay nila. Available din po yan sa mga pribadong clinic. Napakarami pa ho. Kung gusto po ninyong matutunan, pumunta po kayo sa inyong mga pediatricians, yung mga nag-aalaga or doktor po ng inyong mga anak para mabigyan kayo ng information, maturuan kayo, ma-educate kayo kung ano pa yung ibang mga vaccines na kailangang ibigay sa inyong mga anak para maiwasan ang sakit. Okay? So, ang sabi ko, prevention through pag-iwas sa sakit, bakuna, ano pa ang mga preventive measures na kailangan natin gawin. Alam niyo ho ito, kahit sa health center, kung nagpapa-educate kayo, nutrition. Tamang nutrisyon. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung mga tamang food groups, no? Katulad ng gulay, prutas, isda, yung mga karne, ganyan. Ang hindi po healthy, syempre, yung mga sa tingin nga ng kabataan, mas masarap kaya mas attractive, mas gusto nila. Ano yon? Junk foods. No? Ano ba yung mga junk foods? Yung mga chips, ano pa, mga Coke, or yung ibang klase ng mga soft drinks, no? Mga colas na yan, mga fruit juices. Yung fruit juices po na tawag dyan, Tetra Pak, napakataas po ng sugar content. Ang palagi ko tinuturo sa klinik ko, nanay, kung gusto nyo pong bigyan ng juice yung anak ninyo dahil gusto ninyong additional para, let's say, vitamin C, para ma-enhance ninyong immunity ng anak ninyo, magtimpla na lang po kayo. Bumili kayo, let's say, ng orange. Yung prutas na orange, then gawin nyo na lang juice yan. Mas healthy pa yan. Tsaka nare-regulate ninyo yung, na-adjust ninyo yung asukal na inilalagay nyo doon. Tsaka hindi siya flavoring, hindi siya coloring. Totoong juice siya talaga na mag-o-offer ng enough amount of vitamins para, again, preventive strategy or protection sa sakit. Okay? Gulay, ganyan, no?
kailangan yung ating mga anak, binibigyan natin ng gulay para lumakas ang mga katawan. Kanina na-mention ko yung karne, pero yung karne, medyo tanggalin natin yung portion ng taba. Alam ko, ang sarap nun, lalo pag piniprito, kaya lang hindi ho siya ganun ka-healthy. Paminsan-minsan, okay lang, pwede. Pero para pagbigyan naman natin yung mga cheat days na tinatawag. Pero hanggang iwasan po natin, i-prepare na po natin yung katawan ng mga anak natin na pag sila ay medyo tumanda na, hindi sila maagang mag-develop ng mga alta presyon na yan at kung ano-anong sakit, diabetes, yung mga sakit kapag medyo nagkakaedad na. Okay, sige. At this point, sasagutin ko muna yung tanong ni Miss or Mrs. Angelica Neri. Ang sabi ni Mrs. Neri, Doc, I want to ask regarding my son, 5 years of age, diagnosed with pneumonia last year. So, nagka-pulmonya yung anak niya, year 2023. Na-admit. So, I presume, kaya na-admit, hindi na maganda yung kondisyon ng bata, no? Baka grabe na yung ubo, to the point na kuminsan, nahihirapan pang huminga. Tsaka baka kuminsan, ang rason, ayaw nang kumain. Ayaw inumin ng gamot. Okay? Uminom daw ng antibiotics. Nung na-admit, no? I presume nung during admission, naumpisahan yung antibiotics and then pag-uwi, may take-home medications. Kasama dun syempre yung antibiotiko para labanan yung, kung sa Bisaya pa, yung kagaw na nag-cause nung pulmonya. Ang tanong ni Ma'am Neri, posible po ba na hindi na mawawala ang pneumonia niya, Doc? Sige. Or ano po ang mga bagay na that can trigger sa pneumonia niya? Sagutin ko muna yung unang tanong, hindi na ba mawawala ang pneumonia niya? Ang pulmonya po, nagagamot naman siya. It's an acute condition. Ibig sabihin ng acute condition, hindi na siya pabalik-balik for as long as yung diniscuss ko kanina. Aalagaan ng mabuti yung katawan ng pasyente. Ano yung mga na-mention ko kanina, no? Malinis na kapaligiran sa pamamagitan ng mga kasama sa bahay na hindi palaging nagkakasakit or kumukuha ng sakit sa labas, inuuwi sa bahay. Or kung yung anak ni mo, Ma'am Neri, 5 years siya, I presume nagsischool na ito, nagsiskwela na. Kung minsan sa eskwelahan nila kinukuha, di ba? Papasok sila sa classroom na puno ng mga batang may sakit. Ngayon, hindi na tayo nagmamask. Hindi na mandatory yung mask, di ba? Meron lang mga estudyante kang makakita, minsan nakamask. Siguro yung mga nanay, yung mga magulang, conscious pa rin. Wala namang masama doon. Actually, mas makakaprotekta pa nga sa anak ngayon. Magmask ka pa rin, lalo kapag maraming may ubo, may sipon sa classroom mo. Tama yon. Alam ninyo, yung hong mask, hindi lang naman po para sa COVID yun. No? Kapag kauso ang sakit, ang mask ay para sa kahit anong klaseng organismo. Kahit anong klaseng virus, kahit anong klaseng bacteria. So para sa akin, lalo sa mga panahon na usong-uso ang mga ubo-sipon, yung mga transmissible airborne infections, magpasuotin nyo ng mask yung inyong mga anak. Kahit kayo, na pagpapasok kayo sa trabaho, alam nyo namang panahon ng ubo-sipon para makaiwas at hindi kayo mahawa, magsuot kayo ng mask. Kami actually sa hospital hanggang ngayon, mandatory, nakamask pa rin kami as healthcare workers because karamihan naman ang pumapasok sa hospital, may mga sakit at mga nakakahawang sakit. So, ang pinakahuling dapat magkasakit kasi kami, yung mga healthcare workers mismo, kasi kami supposedly yung nag-aalaga sa mga may sakit. At kami ang magpapakita ng magandang ehemplo kung ano ang pwedeng gawin para hindi basta-basta maikalat yung sakit. Sa amin pa ba naman manggagaling, di ba? Hindi dapat. So, sa mga areas na tawag namin clinical areas, it's mandatory na kasuot talaga kami ng mask para hindi kami yung lipat ng sakit. Worse, kung sobra yung sakit ng healthcare worker na yun, mag-a-absent pa. Kulang na nga yung healthcare workforce namin, mababawasan pa, di ba? So, ang sabi ko, babalikan ko, kapag pumapasok sa eskwelahan, school age yung anak ninyo, panahon ng sakit, pagsuotin nyo po ng mask yung mga bata para hindi basta-basta mahawaan. Yung iba, pwedeng mahahawaan, simpleng ubo-sipon, upper respiratory tract infection. Pag napabayaan ho yan, lalo kung hindi maganda yung nutrisyon, yung sinabi ko rin na preventive step, magpo-progress ho yan o magtutuloy-tuloy yung sakit ng bata to the point na maa-admit pa sila. Katulad ng anak po ninyo, Ma'am Neri, no? So, ang pneumonia niya pwedeng mawala sa tamang timing ng pagkonsulta
at saka sa tamang gamot na maibibigay sa pasyente ninyo. Okay? And ano ba yung mga bagay that can trigger the pneumonia? Kasama na doon yung sinabi ko kanina, yung mahahawaan siya from the environment. Kukuha siya ng sakit sa, tawag dito, sa mga kasama sa paligid, no? Kasama ang sa bahay kasi yun yung mga in closest contact sa anak ninyo at saka yung mga kaklase. Ano pa? Sakit kasi yan no? Kapag hindi maganda ang nutritional state ng pasyente ninyo, Ma'am Neri, kaya dapat puro healthy yung papakain natin para may panlaban dun sa sakit. Okay? So, sa bata, pag maliit masyadong malikot, akala ng mga magulang, palaging may ubusipon, akala ng mga magulang, yun yung nagkukos ng pneumonia. Trigger yon na mag-start siya magkaroon ng ubo, pero hindi dahil sa bacteria. Hindi naman bacteria yung pagkulit-kulit ng bata. Kaya lang, nakakalala siya kung in the first place, meron lang ang ubusipon, ang likot-likot pa ng pasyente na hindi naman din natin masisisi dahil syempre at that time immature pa naman yung mga bata, di ba? So, tsaka normal activity sa kanila yon, yung takbo ng takbo, galaw ng galaw, yung mga ganyan. Okay? So, Ma'am Neri, I hope nasagot ko po yung inyong tanong. Salamat sa inyong katanungan, Ma'am Neri. Kung meron pa po kayong katanungan at yung ibang mga tagapakinig natin, after the break, magbe-break po muna tayo ngayon. Okay? Salamat sa pakikinig. Babalik po ako. Natin, diniscuss kanina preventive strategies sa maliliit na bata. So, kulang na kulang pa lang oras. Akala ko madaling mag-explain, hindi pala. Marami pa tayong gustong i-share sa inyong lahat, no? Itutuloy ko lang yung preventive strategy sa may isang bagay akong gusto kong ma-mention talaga para sa inyong lahat. Breastfeeding. Ang gatas ng ina ang pinaka-the best at walang makakapalit, walang makakatapat sa mga nabibili nating mga dilata na or powdered na mga milk, no? So, gusto ko lang i-emphasize na ang breastfeeding is still the best for babies. Narinig yung lahat yung advertisement na yan. Paulit-ulit man po nating naririnig. It might sound as a cliche, pero totoo po yan. Wala po talagang makakapantay sa gatas ng ina. Aside from the nutrients na makukuha ng bata doon, meron din po doon yung sinasabi ko kaninang antibodies na panglaban sa sakit. Kasi yung nanay, may pinapasa silang tinatawag na maternal antibodies sa baby nila pag nagbe-breastfeed. So, natural na bakuna galing sa nanay sa pamamagitan ng breastfeed, no? Okay? So, yung maternal bonding na tinatawag, yung bonding ng nanay at ina, yaan din po ang nawawala kapag hindi nagbe-breastfeed. So, as much as possible, promote po natin na ang mga nanganganak na nanay mag-breastfeed. Anyway, kaya naman inaalaw ang mga leave, di ba? Maternity leave na tinatawag para mabigyan ng tsansa yung mga magulang, lalo yung nanay na mapa-breastfeed o maibigay niya yung benefits ng breastfeeding doon sa kanyang anak at maging mas malapit, emotionally bonded siya doon sa kanyang anak. Yung feeling of security hanggang pagtanda ng bata, dala-dala nila yan. Okay? That feeling of security, mas hindi sakitin, those are just few of the benefits of breastfeeding. Okay? So, ano pa ba ang hindi ko na-mention? Yung tamang oras sa pagtulog. Okay? Respetuhin ho natin yung babies. Kailangan ho nila ng sapat na oras para matulog. Tayo po, ang mga tao, ay yung mga bagong panganak, mas mahaba po yung oras ng requirement nila in sleep. But as we get older, habang tumatanda yung baby, pakonti ng pakonti yung requirement natin sa duration of hours of sleep. Okay, so halimbawa, edad ko, hindi ko na nasasabihin sa inyo kung ilang taon na po ako, pero sa aking edad, minimum 7 hours ho, dapat meron akong minimum of 7 hours straight na tulog sa gabi para to keep myself fit and healthy. Maswerte na po kung nakakatulog ako ng 7 oras sa isang araw na dire-diretso. Minsan lang pong mangyari yon. Sa akin, regalo na yun pag nabibigay sa akin yung 7 oras na yon. But of course, hindi ako nawawala ng pag-asa. I try my very best na makatulog talaga at least ng 7 oras sa isang araw.
Okay? I mean, 7 hours of straight sleep at night. Okay? Kaya magpahinga in between work, do that. Para ilayo ang ating sarili sa stress. Kapag ka na-stress, mas humihina ang resistensya natin. Kung ano-anong sakit yung tutubo sa ating katawan. Ganon din po sa mga bata. Kailangan nila yung mahabang oras ng pagtulog to keep them healthy and para lumaki sila ng well-developed. Mas magde-develop po yung mga utak, yung brain, no, yung kanilang buto, and other cells in the body pag enough sleep aside from good nutrition. Okay? Balikan ko lang si Ma'am Neri, ha? Sabi niya, hindi pa nagsuschool si baby. Okay? And na-miss ko pong i-mention na last November din po, na-diagnose siya with seizure disorder. Convulsion po yan. In layman's term, ang tawag nila doon ay epilepsy. Kasi kahit wala siyang fever, nagsiseizure siya, and may maintenance po siya na phenobarbital. Ask ko rin po, if may maintenance na yung anak ko na phenobarb, pwede pa po ba siyang magpabakuna ng vaccines like flu or any other vaccines. Okay, thank you sa katanungan, Ma'am Neri, no? Ang ganda-ganda ng tanong ninyo. Siguro itong aking programa ngayong hapon, maganda, no? Nakafocus tayo sa story ni Ma'am Neri para tayong may isang kwentong sinusundan. Okay? So, hindi pa nagsuschool. So, yun po yung sinasabi ko kanina na kung hindi man po lumalabas ng bahay yung ating mga anak, kukunin nila yung sakit dun sa mga mag-uuwi ng sakit dun sa bahay. Kaya, hindi lang ang mga bata dapat ang nag-keep themselves healthy. Pati yung mga adults na nandyan sa bahay na labas-pasok. Kasi, halimbawa, ako, sa hospital ako nagtatrabaho, no? I'll give myself as an explicit example. Nagtatrabaho ako sa hospital. Ako ay naka-expose sa mga taong may sakit. Pulmonologist po ako. I-take natin yung case ni Ma'am Neri. Pulmonologist po ako. Ano po ang pwede kong gawin para hindi ko iuwi yung mga sakit ng mga batang nagpapatingin sa akin sa klinik ko? Yun po yung rason. Excuse na lang po sa aking mga nanay ng pasyente at mga pasyente. Ako po'y nakamas. Sinisiguro ko pong ako'y nakamas sa loob ng aking klinika. Ganon din yung aking mga sekretarya. Required yan sila. Dapat nakamas. Protection, hindi lamang para sa aming sarili. Para na rin sa mga taong naka-expose sa amin. Okay? So, si baby ni Ma'am Neri, kung hindi man po siya lumalabas ng bahay, hindi exposed sa school, maaari pong sa kapaligiran kung saan siya ay namamalagi. Sa bahay, o saan pa, sa bahay ni Lola, o kung saan ba dyan, yung mga lugar na palagi niya pinupuntahan, paminsan-minsang pagpunta sa mall, diba? Sabi ko nga, hindi naman na tayo nagmamas ngayon. So, pwedeng doon kunin. Okay? So, iiwas ngayon yung mga tao sa kapaligiran ng anak ni Ma'am Neri na dapat siguruhin nila na fit and healthy din sila. Ang bakuna po, hindi lang para sa mga bata, ha? Pati po sa mga adults. Marami yung mga vaccines na ginagamit sa mga diagnosed din daw with seizure disorder yung kanyang anak. Okay? Uulitin ko, yung seizure disorder, yan po yung sa kaalaman ng karamihan, yan po yung tinatawag na epilepsy. Nagkukumbulsyon, no? Alam naman ninyo yung itsura nung nagkukumbulsyon or para sa benefit ng ibang hindi pa po nakakakita ng kumbulsyon, yan po yung parang either naninigas or ang tawag nila doon tremors, no? Back and forth na seizing motion ng bata, and then yung iba tumitirik yung mata, and then nagdudrool yung saliva or naiipunan ng laway doon sa bibig. Tapos nangingitim po yung pasyente para ma-differentiate po ninyo ang kumbulsyon sa chills. Kasi marami pong nagkakamali ang pagtingin nila sa ang chills, kung minsan tingin nila kumbulsyon. Ano ho ba ang kaibahan? Okay. Kapag nagsisisure yung pasyente, wala po yung boses at the time na nagsisisure yung patient. Nangingitim, usually yung labi at saka yung mga kuko. Yun ho yung titingnan nyo, mga mommies, no? Mga daddies. Yun yung titingnan ninyo sa anak ninyo kung pinagdududahan po ninyong nagkukumbulsyon. Tingnan nyo yung labi at saka yung kuko, makikita ninyo nangingitim yan. Okay? Ano pa? Yung paninigas ng katawan, and then yung back and forth motion, yung seizure mismo, yung convulsion mismo. And then, yung laway na iipon yan doon sa bibig. Okay? So, to differentiate that from chills, ang chills naman, pwedeng mag-iba yung kulay pero hindi yung labi lang o yung kuko ng pasyente. And may boses po ang pasyente kapag ka nag-chills. Okay? Totoo po yun. Meron pong convulsion na walang lagnat,
meron din pong kumbulsyon na nilalagnat. Kaya po na-diagnose yung anak ni Ma'am Neri ng seizure disorder kasi yan po yung mga tipo ng kumbulsyon na walang lagnat ang pasyente. Pwede namang may lagnat yung patient ni Ma'am Neri na magkumbulsyon, pero may mga episodes din yung anak ni Ma'am Neri na nagkukumbulsyon kahit walang lagnat. Yan po yung seizure disorder. Paano na-diagnose ang seizure disorder? Ma'am Neri, I know you know this. Nag-undergo siguro ng ganito yung anak mo. Yung EEG na tinatawag. Yung EEG, yung may kinakabit na parang mga gadgets dyan sa ulo, no? Nilalagyan niya ng parang gel para kumabit. And then, tinitingnan niyan or nire-record niyan ang brain activity or brain waves activity ng pasyente. Kasi kung nagkukumbulsyon, in between that, may mga findings silang makakita which is compatible sa seizure disorder. At hindi lang ho ganun kasimple yun. Aside from nade-detect na may convulsion yung pasyente, may seizure yung pasyente, seizure episodes, nakikita din doon kung anong klaseng seizure disorder meron yung pasyente. Bakit pa kailangang malaman? Kasi iba-iba ho yung gamot, iba-iba ho yung anticonvulsant na binibigay kapag ka may seizure disorder yung patient. Okay? Depende kung anong klase. Kayang i-differentiate ng EEG yan, kaya po yang i-differentiate ng inyong neurologist. Specialista po sa utak yung mga doktor na yan. Okay? And then, kapag ka po may seizure disorder, tama po yung sinabi ng Ma'am Neri, nilalagyan talaga ng maintenance medication yan para hindi pabalik-balik yung convulsion ng bata. Na-mention ni Ma'am Neri ang phenobarbital pero hindi lang po yan ang anticonvulsant na pwedeng gamitin. Marami pa po, no? Depende po sa klase ng convulsion at ang nakakapag-decide dyan ay yung doktor na nagbibigay nung or nagpe-prescribe ng gamot para dun sa pasyente. Okay? So, kapag ka may seizure disorder ang patient, hindi po bawal ang magpabakuna. Okay? Ang mga patients na may mga special conditions, for as long as hindi po siya severe, importante pa rin po ang benefits ng vaccination. Huwag po kayong matakot. Lalo kayo, Ma'am Neri, hindi naman siya yung tipo ng batang kapag ka nilalagnat, nagkukumbulsyon. Yung inyo seizure disorder or yung epilepsy. Kahit walang lagnat, nagkukumbulsyon pa rin. Caution lang, no? Yung hindi ko naman sinasabing kapag ka febrile convulsion, yun yung tawag po dun sa convulsion na sanhi ng pagkakaroon ng lagnat or pagtaas ng temperatura sa katawan. Pwede pa rin pong pabakunahan yung mga yan. Okay? Ano lang po ang precautions na gagawin? Ginagawa namin, kapag ka alam naman, halimbawa, nung nanay na yung anak niya kapag ka binakunahan, nilalagnat talaga ng mataas, ano ang pwedeng gawin para maituloy pa rin yung vaccines? Kasi hindi natin pwedeng isawalang bahala ang benefits ng vaccination. What we advise, bigyan nyo ho ng paracetamol. Through the advice of the doctor, ha? Kasi ang dosage ng gamot, nagbabago po yan. Ang computation namin, kung mapapansin nyo kapag ka pumapasok kayo sa clinic ng pediatrician, tinitimbang po yung inyong pasyente. Ang computation ng gamot, depende po sa timbang ng patient. Paano kung yung binigay 3 months ago, tumaba na yung pasyente mo? Yun pa rin yung ibibigay mo pa rin ba na paracetamol? Hindi na, kasi pag tumaba na siya, underdose ka na, kasi mabigat na yung patient, no? Pag pumayat naman, ma-overdose naman. Kaya, mga gamot, wag na katulad ng paracetamol, wag ho nating isawalang bahala. May gamot pa rin po yan. May mga side effects pa rin po yan na hindi maganda kapag ka hindi tama ang paggamit. Pag na-overdose, pwedeng mag-bleeding ang pasyente ninyo. Kaya pag sinabi ninyong may lagnat ang patient ninyo, hindi pwedeng kinakapakapalang ng kamay ninyo. Hindi ho yun pwede. Gumamit po kayo ng thermometer. Madaling bumili ng thermometer at mura, hindi kailangan ng reseta. Ang lagnat po ay 37.5 or higher. Hindi ho kayang sukatin ng ating kamay ang 37.5. So, ang tendency, kung in your interpretation, tingin ninyo may lagnat yung pasyente, binibigyan ninyo ng paracetamol, hindi naman pala kailangan. Siguruhin nyo lang ho, yung thermometer ninyo ay gumagana. Baka naman sasabihin ng thermometer mo, ay walang lagnat, pero pagka init-init ng pasyente, dudahan nyo na ho yung thermometer nyo, bumili kayo ng bago. Baka naman sira na or wala ng baterya. Okay? So, ang sabi ko nga sa mga patients na nagkukumbulsyon, kapag ka nilalagnat, pwede pa rin po yung bigyan ng bakuna
may mga precautionary measures lang. Sige, bigyan nyo ng paracetamol at least 30 minutes to 1 hour before the vaccination para may epekto pa yung paracetamol. Para naman, hindi biglang tumaas yung temperature ng pasyente ninyo, sanhi ng pagbigay ng bakuna at magkukumbulsyon na naman. Ayaw ho natin na palaging nagkukumbulsyon yung pasyente. For every episode or every time nagsusisure yung pasyente ninyo, wala ho yung oxygen supply sa brain at pwedeng tamaan ang utak ng pasyente at mag-produce ng permanent damage kung masyadong matagal yung pagkukumbulsyon, no? Yung convulsive episode ng pasyente ninyo. Okay? So again, to summarize my answer, opo, pwede pa rin bigyan ng bakuna kahit may febrile convulsion. Opo, pwede pa rin bigyan ng bakuna kung may seizure disorder ang pasyente ninyo. Okay? And it's nice to know that according to Ma'am Neri, doing good na si baby ngayon dahil sa maintenance niya at hindi na siya madalas inuubo. Okay? And sa St. Elizabeth, si Ma'am Neri nagpa-EEG. Salamat, Ma'am Neri. Okay? I may not see you, pero I hope na satisfy ko po yung mga pagsagot ko sa mga katanungan ninyo. Okay? You have 7 children. Talaga, Ma'am Neri, alam niyo ho bang kaming magkakapatid? 7 rin kami. Kaedad niyo kaya yung nanay ko? Kasi alam ko, yung mga nanganak nung marami, yung mga nung araw. Ngayon, pakuntian na ng anak kasi mahirap na yung buhay. Pero Ma'am Neri, congratulations. You have 7 blessings from the Lord through your children. At lahat sila na breastfeeding until 3 years old. Very good. The recommendation really is up to 2 years old, no? But you can extend beyond that. And it's very good that you extended it until 3 years old. Meron po akong pasyente, hanggang 5 years old, binibreastfeed pa rin niya. Ang bata, dinadala lang sa kliniko for baby check-up kasi hindi halos nagkakasakit because I think it's because of the benefit of breastfeeding. And sabi nga nung nanay, Doc, sobrang closely knit daw sila. Sobrang close sa mga bata. And that's what I'm talking about, yung emotional bonding. That is something na hindi mabibili. No? Something na ang nanay ang makakapag-establish sa kanyang anak. Okay, so, okay, Ma'am Nerith, salamat. Maraming salamat sa iyong mga katanungan at mga shared information. Ngayon, lilipat po tayo kay Ma'am Jean Gray. Normal lang po, Ma'am, fast food all day, all night, pero once lang. All day, all night, Ma'am Jean, pero once lang, di once yun. Kasi merong araw, merong gabi. Unang-una, Ma'am Jean, hindi po ako nagre-recommend ng fast food. Okay? Ang fast food, yan po yung part ng mga junk foods. Kasama po siya doon. Bakit ko nasabing junk food? Pwede po yan paminsan-minsan. Sabi ko nga, we have cheat days. I have my own cheat days. Pero, wag po natin gawing ganyan. Ang minimin nyo ba, isang araw lang. Pero sa isang araw, fast food. Pero all day, all night, maraming beses po yun. May merienda pa siguro ito. Ang problema po sa fast food, hindi ho nare-regulate yung timplahan nung pagkain. Hindi naman sa di ba? Hindi natin ma-regulate yung paglagay nila ng asin. Diba gano'n? Or paglagay ng asukal dun sa mga matatamis. Iba ho talaga ang homemade na mga pagkain. Kunyari, ako po yung nanay na health conscious, ang konti lang yung mantikang ilalagay ko dun sa prito. Yung ganon, i-regulate ko yung lagay ng asin, kukontian ko yung asukal kasi kami ay may lahi ng diabetes, yung mga ganoon. Kaya po masarap ang mga junk foods, fast foods kasi po malasa. 'Di ba? Kapag ka po sinanay natin yung dila ng mga anak natin diyan, maliit pa lang, fina-fast food na natin, hanapin po ng dila nila yan hanggang paglaki. Kahit ang pagkain ipiniprepare sa bahay, magrereklamo sa nanay, ang tabang-tabang, nanay, walang lasa. Kasi nasana yung dila sa maaalat at sobrang matatamis. And we know na hindi yan healthy for the body. So, Ma'am Jean, kung kaya po nating iwasan ang fast food, let us do that. Kung sabihin niyo pong estudyante yung bata, pabaunan na lang po natin yung pong pagkain ay galing sa bahay. Ako po, hindi man ho sa pagbubuhat ng sariling silya. Yung anak ko po ay grade 10 na, pero alam niyo ho ba, ako pa rin na nagpe-prepare ng kanyang tanghalian. Ako pa rin nagpe-prepare ng kanyang baon araw-araw because I want to make sure na hindi siya bibili ng pagkain sa labas. Minsan, alam ko, nag-cheat siya. Kasi pag uwi ng bahay, yung baonan niya may candy. Saan to nang galing? Sasabihin niya sa akin, Ma'am, bigay ng aking kaklase.
Okay, sige, pero pwede paminsan-minsan lang. Wag namang palagi. Okay? Actually, bumibili-bili rin naman ako paminsan-minsan, di ba? Minsan mabibigay sa'yo ng ice cream, may mabibigay sa'yo ng tsokolate. Eh, ako nga, bawal sa akin yung kinakain ko paminsan-minsan. Pero wag ko kayo makinig sa akin. Hanggang kaya ninyong iwasan ninyo. Pero ako po, kapag feeling down, yan po ang ginagawa ko. Kumakain po ako ng konti lang. Dati nakakaubos ako ng isang buong bar. Ngayon, hindi na gano'n. Yung isang buong bar, mga 3 kainan na po yun. At saka isa hong ginagawa ko kapag marami po ako masyadong tsokolate yung baon at nare-realize ko na, teka muna, bawal pala sa akin to. Sinishare ko na lang po. Binibigay ko sa iba para maiwasan. Tsaka para maiwasan din kainin ng aking asawa kasi yung asawa ko po may maintenance na rin naman po yun sa pag-control ng blood sugar. Okay. So, ano pa ba ang meron nating pwede nating i-mention dyan na mga katanungan ng ating nandyan din po yung anak niya sa St. Elizabeth sa my new building. Monthly nagpapa-check up. Very good. Monthly check-up. Tama yan para ang tawag dyan, monitoring. No? Akala kasi natin kung minsan lalo kung wala tayo sa health field, akala natin okay lang tayo. Pero kung minsan kapag nagpapa-check up, meron po kayong regular check-up sa doctor niyo, kahit check up na tinatawag. May na-detect yung mga doktor na akala mo wala, incidentally, it's going to be a finding sa iyo. And because of that, nasisave ka na lumala yung kondisyon na yon sa iyong katawan. Hello, okay. Good afternoon once again to everyone. Okay, ang saya, may doktor na sa Max FM. Natutuwa din po ako. Alam niyo, sabihin ko sa inyo totoo, ang feeling ko ngayon, para akong nakapag-relax. No? It's actually, itong ginagawa kong sharing sa inyo, honestly speaking, parang it releases me of the stress that I have been having, the whole day whole week, kasi sa dami ng kailangan gawin. So, I really need this, no? I love to share and I will use this as my breather every time I come here. So, thank you sa pag-appreciate, Ma'am Neri. Thank you, Ma'am Gray. Salamat sa inyong dalawa and sa iba pa nating mga tagapakinig. Pwede naman ho kayong mag-message kung meron po kayong mga katanungan, kung medyo yung iba nahihiya. Medyo magpa-incognito tayo ng konti dyan sa ating sa ating message na pinapadala, no? Pero wag ko kayo mahiya. Maganda ho yun. Libreng konsultasyon po ito sa radyo. And I'm more than happy to do this for you. Okay, tuloy tayo kasi ang parang bulk naman ng topic ko ngayong hapon is more on preventive strategies. Kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga anak against sa mga sakit or sakit na hindi naman kailangang may lagnat, hindi naman kailangan may ubo, hindi kailangan may sipon. Mailigtas din sila as in safety tips tayo ngayon. Okay? Lalo sa maliliit na bata. Yung mga sanggol, okay pa yan, kaya pa yan ng mga nanay na sila mismo ang nag-aalaga. Ang ingatan lang po natin ay hindi mahulog yung bata. Ingatan natin in such a way na ang pag-handle is very gentle. No? Kasi hindi pa fully develop ang katawan ng inyong anak. Masyado pa yang sensitibo yung handling ng bata. Ang problema kapag ang bata ay nagsimula ng maging independent, no? Kahit konting independence yan, konting increased ang curiosity ng bata kasi medyo aware na habang lumalaki, tumatanda, nagmamature, nagde-develop ang bata, mas nagiging yan sila, aware sa kanilang surroundings. Curiosity. Yan yung sa kanila na medyo mahirap kalaban at kailangang alalayan ng mga magulang. Ano po ang ibig kong sabihin dito? Halimbawa, merong batang nag-start ng maglakad. Okay? Talagang gusto yan mag-gain ng independence. Alam ko, napagdaanan nyo to, ayaw na nga magpahawak yan pagkaya ng maglakad mag-isa. They want to be independent, walang hawak-hawak. Ang delikado dyan, baka po matumba, madapa, at matamaan yung mga sensitibong parte ng katawan katulad ng ulo. Di ba? Or pag natumba, mabalian pa yung bata. And when I say nabalian talaga yung buto, hindi yung bali lang na
yung mga sinasabi ng ating mga friendly mga tagapanghilot, no? Yung actual na fracture ng buto. Okay? Ano ho yan? Dahil sa aksidente. So, iwasan po natin yan. Ano? Kapag ka ang ating mga anak ay bago pa lang natutong maglakad at tumakbo, yan po ang time na they are very prone to accidents because they're very inosente. Hindi naman nila alam yung dangers ng gagawin nila. Wala ho silang concept ng danger. Gusto kong hawakan yung parang botones na yon. Yung pala ang hinawakan, saksakan ng kuryente. Merong hairpin. Kahit ano pong butas yan, kukuha yan ng kahit anong gamit at isusok-sok doon sa loob ng butas. Ang pinakadelikado kapag ka ang ginamit, ito, very, very common, kukuha ng isang metal na maliit, na matulis, isusok-sok doon sa loob ng saksakan ng kuryente. Anong mangyayari? May electrocute or madidisgrasya yung ating pasyente, no? Sunog yung katawan, yung mga ganon. Pero pag sobrang severe, yung electrocution na tinatawag, kailangan isugod sa hospital dahil yung iba, tumitigil yung hinga, tumitigil yung pagtibok ng puso. Huwag ho nating hayaang mangyari sa ating mga anak yan. Ano bang mga preventive strategies na pwede, no? Huwag tayong maglagay ng mga maliliit na gamit na pwede nilang isuksok dyan sa mga maliliit na butas na katulad niyan. Meron naman pong nabibili sa mga hardware, yung parang cover for those sockets na tinatawag ng kuryente. No? Mahirap pong tanggalin yon. That's childproof. Okay? Para hindi maaksidente yung ating mga inosenteng anak. Okay? So, example lang po yan ng mga safety tips, no? Yung mga gumagamit ng walker sa mga nag-uumpisang maglakad ng mga anak, ito na experience ko po ito. May bantay naman po yung aking anak, pinag-walker. May sabi na natin kachismisang another bantay. Hindi na bantayan yung aking anak, naglakad na pala with a walker. Nahulog sa hagdan, kalahati ng muka nabugbog. So, pagtingin ko, maitim na at may namamaga yung labi sa kanan at nagbi-bleeding. So, buti na lang po, hindi nabagok yung ulo ng aking anak. But what if nabagok yung ulo ng aking anak? Yun po ang importansya ng tayo po ay nakabantay sa mga anak natin. Nag-uumpisa pa lang maglakad, bago pa lang nakapaglakad, nag-uumpisa pa lang maka-experience na makatakbo on their own. No, ang bata, malikot talaga yan. And one of the reasons why is because they're very curious. Ano kaya mangyayari kung gagawin ko to? Yan, that's a very common question, di ba? Sa kanilang isip. Without realizing na delikado pala o dangerous yung gagawin nila. Okay? So, ang mabagsakan ng gamit, mabanlian ng mainit na tubig, yan, mga common, mga common na nangyayari. So, dapat may mga preventive steps na ginagawa ang mga magulang para hindi mangyari ang mga ganyang klaseng insidente. Ito po, masabi ko lang sa inyo, as simple as unan, meron kang sanggol, meron kang anak na 3 years old, iyak ng iyak yung baby, innocently, gagawin niya, tatakpan niya yung mukha para mapatigil niya ng iyak yung bata. Hindi naman niya sinasabing galit siya sa kapatid niya. Hindi ganon. Yun lang yung naiisip niyang paraan para tumahimik yung kapatid. Para sa kanya, natutulungan pa niya yung kanyang kapatid sa ganung pamamaraan. Yan po ay wag nating kaligtaan na bantayan din, ano? So, napakarami pong mga dangers na pwedeng mangyari out of the curiosity of small children. So, part po yan ng preventive strategies at an older age group beyond the infancy period na kailangan nating bantayan para iwas aksidente. Okay? So, yan ang iniiwasan ko, Doc, kasi mahilig sila mangulikot. And kailangan sa isang magulang, maging advanced din tayo mag-isip sa mga posibleng mangyari. Very good advice, no? Kaya po tayo nandito to share actual incidences in life, no? Para magising natin ang ang maraming mga magulang, lalo yung mga nanay, no? Maging mas maingat pa. Kasi mahirap po kapag may nangyari ng hindi maganda sa anak natin. Kung minsan merong mga tinatawag na irreversible condition, hindi na ho natin maibabalik pa.
Hindi na, maaaring matakbo natin sa doktor, sa hospital, pero kung minsan meron pong tinatawag na permanent damage. So, yun po yung ating mga dapat iwasan. Okay? So, okay, ano pa ba ang aksidente at an older age group? Ito po, ngayon, isi-share ko lang sa inyo. Meron po akong 2 pasyente. Ito naman, teenage group na to. Patanda ng patanda, yung ina-advise ko sa inyo on prevention. Ano po, kapag ka mo mga 12 years old, 14 years old, iba na po ang interest ng mga batang yan. Ano ba ang sinasabi ko? Halimbawa, ang pag-drive ng mga sasakyan, lalo pag lalaki. Meron din naman pong mga babae, no? Curious at gustong-gusto ng matuto, lalo yung mga approaching 18 years old dahil alam nila na pwede silang humingi ng or mag-apply ng lisensya para makapag-drive. Meron po akong 2 pasyente ngayon. 2 po, parehong babae na aksidente dahil sa motor. Okay? 18 years old po pareho. Hindi pa pinapayagan ng magulang. Medyo tinatakas-takas yung motor ni tatay. Lalo kung saan-saan lang ilalagay ni tatay yung susi. O ayun na, nandyan na sa ospital kasi nabalian. Ang problema, natamaan yung ulo. Okay? It's a good thing na out na po namin, nawala na yung, kinailangan ho kasing tubuhan yung bata kasi hindi na makahinga ng sarili niya. And then, buti na lang, namaga yung brain pero wala namang bleeding doon sa brain niya. Ang problema, yung paa ang natamaan. Okay? Nabali that the patient had to undergo operasyon. Pero, good news lang din kasi sa ngayon, recovering na yung patient and anytime, pwede na namin ilabas ng ICU. Yun yung mga sinasabi kong prevention. Prevention is, wag mo nang hayaang mangyari. Kasi pag nangyari, wala ka namang ibang sisisihin kundi sarili mo, di ba? Wag na nating hayaang mangyari because paano kung hindi namin nailigtas yung buhay? Okay? Sa ngayon nga, di pa nga namin alam kung maibabalik pa namin sa dati yung functions ng patient. Yung mga ganung pagkakataon. So, prevention is better than cure. I'm sure narinig nyo na huyang prevention is better than cure na yan. Huwag nyo nang hayaang mangyari pa. Maging vigilant po tayo. Okay? So, all possibilities, isipin na natin ano pa ang pwede kong gawin para mailayo ko at maging mas mailayo ko sa danger at ligtas ko ang aking anak sa mga masamang maaaring mangyari na makapinsala pa. I'm not talking only about children, even adults. Yung pag-iingat among adults, ganun din po. Let's concentrate on prevention rather than iisipin natin, sige lang, kung magka-diabetes ako, sige lang, meron namang gamot, kaya namang i-control ng gamot yung blood sugar ko. Hindi ho dapat ganun ang line of thinking natin, no? Sige lang, pag nag-pneumonia yung anak ko, may antibiotic naman, nandiyan naman si doc. Pag pumunta ako sa kanya, gumagaling naman yung pasyente ko. Hindi ho dapat ganun ang linya ng ating pag-iisip. Huwag na lang nating hayaan na kailangan pa nating pumunta sa doktor. Kailangan pa nating magpagamot. Okay? Pero, kung kinakailangan, kasi sabi ni ma'am kanina, ang kinatatakutan ko yung pupunta pa ako sa doktor, magpapadoktor pa ako. Kung kailangan ho, pumunta ho kayo. Early consultation, nag-emphasize din po ako sa ganyan. Kasi ngayong araw lang po, bago ako pumunta dito, I had among my patients, 3 sa kanila, 1 buwan ng inuubo. Yung 2, 3 linggo ng inuubo. Isa lang po ang linya ko sa kanila. Mami, sa susunod po, wag naman po ganitong katagal bago kayo pumunta kasi we will be dealing with complications already at nagiging mas magastos para sa inyo kung kayo po ay nagtitipid. Kasi kailangan ko na pong maglaboratorio, kailangan ko nang mag-x-ray, mas marami na po yung gamot na kailangan nating ibigay. So again, that's related to prevention, no? Early consultation. Maaga pa, mentras aga pa, wala pang komplikasyon, kung sa pneumonia pa, hindi pa hirap kuminga, takbo na po tayo sa doktor, mas konti ang gamot. Kung minsan wala nang gamot na kailangan sasabihin lang namin, magpahinga, get enough sleep, get enough rest, uminom ng maraming fluids, kumain ka ng prutas, okay? Magmask ka pagpunta sa school, mawawala rin yan, even without taking medications. Yun yung mga pagpumupunta ng maaga sa amin, nakaka-afford pa kami mag-advise ng ganyan, pero kung late na, syempre, pag physical examination namin, meron na kaming mga findings, may naririnig kami sa baga, hindi naman pwedeng hindi kami magbigay ng gamot. Nako, makikiagaw pa yung budget na yun, na imbes na ibili na lang natin ng pagkain sana na
share pa sa other members of the family, concentrate yung funds ninyo sa isang miyembro ng pamilya na may sakit. Or, pwedeng, sana savings na lang natin yon, di ba, no? Para sa future. So, tulad ng sabi ko, maging mas maingat tayo and let us practice healthy lifestyle living. Okay? So, prevention, dapat talaga yan palagi nating isa sa ulo. Maging conscious po tayo ha, yung mga vaccinations, yung update din ng vaccinations ninyo ha, yung na-mention ko kanina na dapat palagi ninyong nababantayan na kayo ay nakaschedule na for your for your booster doses. Ano ho bang ibig sabihin ng booster doses? Ibig sabihin, humina na yung epekto ng dating vaccine. Parehong vaccine pa rin na binigay. Bumaba na yung epekto. So, kailangan na magpa-injection uli para tumaas uli at ma-boost yung immunity and protection against a particular disease condition. Okay? So, do we have any other questions and messages there from our audience? Wala pa. Okay? So, ang huling tip ko lang po, no, is all about mental health. Yun pong mga discussions ko ngayon, hapyaw-hapyaw lang yan. Wala pa tayo. We don't go into the details yet, no? But in my subsequent talks here in this program, we will be focusing on one disease condition every time I will give a talk, no? So, ang pinipick up ko lang ho ngayon yung mga pinaka-importanting preventive strategies na pwede kong ma-share sa inyo para sa kaligtasan ninyo at ng inyong mga anak. One last thing that I want to focus on is on mental health, yung mental conditions, no? Marami na ngayon ang masyadong naapektuhan, masyado ng stress, no? Especially yung ating mga teenagers, okay? Yung mga teenhood, no? Mga adolescents, yan. Nasistress masyado sa school, nasistress din kung minsan sa bahay, paano nila i-manage yung oras nila, paano sila magko-cope with their studies, lalo kung hindi masyadong maganda yung grado, kung minsan nagiging anxious, nagiging stressed, at hindi lalong nagiging effective yung kanilang study habit. So ano ba ang mga bagay-bagay na pwedeng gawin para maiwasan? No, sa bahay, ang isang preventive strategy na sasabihin ko lang sa mga magulang, you keep the environment in the house happy, harmonious yung relasyon sa loob ng bahay. Kasi hindi man po natin alam, kahit sa mga 2 years old, 3 years old, 4 years old, 5 years old, and older age group ng mga anak natin, akala natin walang epekto sa kanila dahil hindi sila nagsasalita, pero dala-dala po nila yan. Dala-dala nila yung mental stress and emotional stress na yan na nanggagaling sa bahay. So everything, no, starts out at home. Kung healthy po yung pamilya, I'm not only saying about physical health, emotionally, psychologically, mas masaya po yung environment at mas nakaka-function po ng maayos yung ating katawan. Okay? So, we will talk more about mental health in the subsequent programs and other disease conditions na na-mention ko po sa inyo. Pero I think ubos na po yung aking oras para ngayong hapon. Huwag po kayong mag-alala. I will be back sa mga nakikinig. Kung meron po kayong mga questions, pwede po ninyong tapon, quote-unquote, dito sa page ng Max FM. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa oras ng pakikinig sa akin. Sana po marami kayong natutunan and maraming salamat sa Max FM for giving me the opportunity to share my knowledge, to share my tips, to a wider range of people listening to us. Kasi sa clinic, ang nakikinig sa akin, yung nandun lang sa harap ko, ito hindi. Natutuwa ako kasi mas marami akong natutulungan, mas marami akong naa-advisean through Max FM. Soxergen 107.1. Maraming salamat po and until next time.